Minsan na bang sumagi sa isip mo ang ideya na mawala na lang? Hindi sa marahas na paraan o pagpapakamatay, pero yung mawala lang na parang bula. Walang sakit, walang masasaktan, walang responsibilidad, walang anuman. Ang pagnanasa na ito, bagamat bihira mapag-usapan, ay mas karaniwan kaysa sa inaakala mo. Ang tahimik na pagtakas ay isang nakakaumaling na ideya para sa mga taong binabagabag ng sarili nilang isipan. Maaaring nararamdaman mo ito kapag balisa ka, kapag madami kang iniisip na bayarin, kapag lunod na lunod ka na sa pagsasaayos ng buhay, maaaring sa responsibilidad sa mga anak, trabaho, o kahit sa sarili mong buhay. Parang isang emergency exit, isang daan na nakalaan kapag labis na ang bigat ng buhay. Ang isa pang malalang anyo nito ay ang pagnanais na hindi na lang sana ipinanganak o kaya'y hindi na magising sa pagkakatulog. Ang literal na permanente at hindi masakit na pagtakas. Minsan, ang pagnanasa na ito ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang pantasya. Ang lubos na pagkaumaling sa ideya ng pagkawala. Parang pagka-adik sa isang pangako ng paglaya sa buhay. Kahit nasa loob mo ay alam mong hindi ito magdadala ng tunay na solusyon sa iyong mga pinagdaraanan. Tinatawag ko itong pantasya dahil ang ideya ng pagkawala ay isang imahinasyon o kaisipan na nangangako ng kapahingahan na hindi naman nito maibibigay. Katakatakang isipin na bagamat alam nating hindi ito magdadala ng totoong lunas sa ating kabigatan, patuloy pa rin natin itong binibigyan ng lugar sa ating imahinasyon. Ang tanong nga ay, worth it ba ang pagnanasang ito? Kasing bigat na ba ng sandaling pagtakas ang buong buhay na katahimikan? Pwede bang ihambing ang pansamantalang kalayaan sa mga problema ang permanenteng pagkawala? Marahil ang sagot ng karamihan ay hindi. May mga mas madaling paraan para mahanap ang mga sandaling ginhawa mula sa pagsubok ng buhay. Maaari tayong magtungo sa mga pansamantalang kamatayan. Tulad ng walang tigil ng pag-scroll sa social media, stress eating, o pamamalagi sa kwarto buong maghapon. Subalit tandaan, ang mga pansamantalang pagtakas na ito ay hindi pa rin magbibigay ng pangmatagalang ginhawa. Ang mga munding pagtakas na ito ay hindi karapat-dapat ikumpara sa mga sandali ng tunay na saya. Mga tagpong naglalayo sa atin sa gayuman ng pagtakas at nagdadala sa atin sa pagkaunawa ng buhay. Mahalagang maunawaan natin na tayo ay mga maliliit na bahagi lamang ng malawak na kalakarang umiiral dito at sa kabuuang labas ng daigdig. At okay lang yun. Alalahanin natin na kahit pa sa mga pagkakataong nais nating mawala, may mga sandali na magpapabatid sa atin na mas okay pa rin mabuhay kaysa mamatay. Dahil bawat sandali ay may potensyal na mahanapan ng maganda. Pag sinuwerte, ay maaaring magpresenta ng pangmatagalan o sapat na solusyon sa ating mga pasaning. Mga sandaling kasama natin ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay, paggawa ng mga bagay para sa kapakanan ng iba, lahat ng ito ay nagpapaalala sa ating mahalin ang buhay kahit sa kabila ng mga pagsubok nito. In the grand scheme of things, oo, sobrang liit natin. Pwede mo itong ituring bilang isang sumpa, ngunit pwede mo rin itong tingnan bilang isang pagkakataon. Sandali lang tayo dito. 4 na katagang maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Ipinapaalala nito ang vulnerability nating mga tao sa sakit, sa pagtanda, at sa mga panganib na dala ng mga bagay na wala sa ating kontrol. Kaya't kung may pagkakataon tayong magsaya, sulitin natin ito. Sa akin, ang mga problema ay nagbibigay ng pagkakataon para magkaroon ng rason para magdiwang sa oras na malampasan ko ito. Kaya't bakit hindi na lang pumalagpa ng kaunti? Baka mapalampas mo ang mga potensyal na magagandang sandali
at mga opportunity kung susuko ka na. Darating din ang oras natin. Lahat ay may nakatakdang linya. Kaya hanggat kaya pa natin ay suungin natin ang buhay. Tumawa kung may pagkakataon. Magpahinga kung napapagod. Ngunit subukang tanggihan ang pantasya ng pagtakas.